Good morning, everyone, and welcome to the continuation of our topic for Chapter 2. Kung, kumusta po ang ating consultations? Kasido, kumusta? Opo, ayos lang po sir. Nag-consult na po kami sa inyo nung last day po. Walang problema. Wala naman po. Okay. At kayo, Harry. Opo, sir. Okay naman? Okay naman po, in-update po namin yung advisor namin. Okay. Duwan, kasama ni Kasido. Merle. Okay din po, sir. At kayo lang ang napasok. Baka kayo sa taas. Next time ay liliman, ha? Okay. I-discuss natin yung effective transitions. Academic writing o academic paper. Pero hindi natin i-detalye. I will just give you the list of the effective transition terms so that kapag nagsusulat kayo ng mga ng details ng chapter 2 ninyo, meron kayong mapagbabasihan ng mga effective transition terms. So, ano ba yung transitions at ano ba yung nagagawa nito sa paper natin? So, a transition is a change from one idea to another idea in writing or speaking and can be achieved using transition terms or phrases. So these are most often placed, it's either at the beginning of the sentences, independent clauses, and paragraphs, and thus establish a specific relationship between ideas or groups of ideas. Transitions are used to create flow. It's very important kay chapter 2 na meron tayong kwento na parang may maayos na pagkakatahi ng mga idea mula sa simula hanggang sa dulo. So transitions are used to create the flow in your paper and make its logical development clearer to the readers. So we have 4 categories of transitions. First, the additive transitions. It signals to the reader that you are adding or referencing information. Second is the adversative transitions. This indicates conflict or disagreement between pieces of information. We have causal transitions when you want to point consequences or show cause and effect relationships. And the fourth is the sequential transitions, wherein these terms are used to clarify order and sequence of information and the overall structure of the paper. So, isa-isahin natin yung 4. Let's start with the additive transition. This term signal that new information is being added between both sentences and paragraphs. So it introduces or highlight information, refer to something that was just mentioned, add similar situation, or identify certain information as important. Example, if you're going to add information in your chapter 2 or in chapter 4 or in chapter 1, kung saan ito applicable, you can use the terms also. I'll be using a highlighter. Also, additionally, furthermore, moreover, if you prefer to use phrases, you can use in addition to, as well as, in fact, not only, but also as a matter of fact. So for example, let's say, furthermore, the data shows that X is a significant factor. Or in addition to the above mentioned study, Rogers also presents, so on and so forth. When you're introducing or highlighting ideas, you can use particularly, notably, especially, for example, for instance, to illustrate in particular. One example of this is, and these are the examples. When you are referencing, you can use the term considering, concerning, regarding. As for, let's say, as for the research of Mr. Naparato, or the fact that with regards to on the subject of looking at. When you are showing similarity, you can use similarly, likewise, equally, by the same token, in the same way, in a similar way, in the same manner. When you're clarifying, identifying important information, you can use specifically, namely, or that is to say, in other words, to put it another way, what this means is and this means that. Okay, so yun ay additive transitions when you want to add information.
Adversative transitions are phrases and terms, distinguished facts, arguments, and other information, whether by contrasting or showing differences. So contrasting is showing differences. By conceding points or making counter-arguments, or by dismissing the importance of a fact or argument, or replacing and suggesting alternatives. We can use the terms but, still, however, while, whereas, conversely, and yet. Ang listahan na ito ay nasa G-class sa loob ng module. So, or in contrast, on the contrary, on the other hand, but in fact, by the way of contrast. When you want to distinguish or give emphasis, you can use indeed, besides, significantly, primarily, even more, above all, more, most importantly. Or if you are conceding a point, you can say nevertheless, nonetheless, although, despite, however, regardless, admittedly. Even so, even though, in spite of, notwithstanding, be that as it may. So gusto ko, pag nagbasa ako ng chapter 2 na isasubmit ninyo next week, ay gumagamit kayo ng effective transition terms. Ano? Sa pamamagitan nito ay makakaroon ng mas maayos na flow ang mga thoughts. Make sure na gamitin siya sa kung paano siya dapat ginagamit, ha? So, when you are dismissing an argument or assertion, you can use regardless or either way, in any case, in any event, whatever happens, all the same, at any rate. Replacing or indicating an alternative, you can use instead or rather or at least. For causal transitions, it will show cause and effect relationship. It signals reasons, conditions, purposes, circumstances. So these transitions often come after an important point in the paper has been established or to explore hypothetical relationships or circumstances. When you are showing cause or reason, you can use since, for, as, because of the fact that. For explaining conditions, you can use if, then, unless, granting, granted, provided. When you are showing effects and results, you use consequently, therefore, thus, accordingly, because of. When you're showing purpose, you can use for the purpose of. With this fact in mind, in the hope that, in order that, or so as to. When you're highlighting importance of circumstances, you can use otherwise, or under those circumstances, that being the case, in that case, if so, all else being equal. The last type of transition term is the sequential transitions. So from the word sequence, pagkakasunod-sunod, when you're organizing by number, you can use initially, secondly, thirdly, first, second, or third, or last, or first of all, to start with, in the first place, in the second place, in the third place. And please make sure, lagi kong binabanggit sa mga comments sa inyong paper, huwag gagamit ng first and second person na point of view ng pronouns, katulad ng we, I, our, you. Always use the third person. When you're showing continuation, you can use the term subsequently, previously, afterwards, eventually, next, after this. When you are summarizing or repeating information, gamitin ng, once again, summarizing this, to repeat, as was stated before, as mentioned earlier. When you're showing resumption or digression, you can say incidentally, coincidentally, anyway, by the way, to resume, returning to the subject at any rate. Pero pag nagko-conclude na, edi thus, hence, ultimately, finally, therefore, altogether, overall, consequently, to conclude, as a final point, in conclusion, given these points in summary, and to sum up. Okay, so those were the transition terms. I hope na ma-utilize natin ito ng maayos sa pagsusulat ng ating review of literature. Now, let's proceed to the Mendeley. Nakapag-download pa ng Mendeley? Nakapag-download? Excuse me. Hindi po, sir. Yung iba, nag-download. Inutos ko na yan, nung minsan pa. Download po, sir. Ha? Ano ulit? Nag-download po. Okay. Nag-download din sa Word. Opo, sir.
Okay, I'll be showing you how to use it, but let's discuss it first. So Mendeley application is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research. So this application will help you in your research journey with the following features. First, it automatically generates bibliographies. Second, it collaborates easily with other researchers online. Wait. Next, it easily import papers from other research software. Find relevant papers based on what you are reading and access your papers from anywhere online. It read papers on the go, pwede sa iOS and pwede sa Android applications. And of course, we have the web-based. Punta tayo sa Mendeley interface. That's just naman po. Okay. So, dapat naka-sign up. May picture ko. Tapos may pangalan ko. You need to sign up. Okay. So, dito sa left side, nakalagay yung My Library. Hindi ko naman siya gamay na gamay gamitin. Pero when it comes to referencing, edi napaka-efficient niya. Let's go to the literature search. Isa ito sa pinaka-useful na gamit niya. Let's say, for example, ang iyong gustong pag-aralan ay tungkol sa hygiene and sanitation. So, you type hygiene and sanitation. Enter. So, may lumalabas na mga available articles. Nakikita nyo ba? Opo. Okay, so let's say for example, ito yung na-click natin. Yan. Mountain information. Yan. Let's say for example, water sanitation and hygiene for the prevention of diarrhea. Dito sa right side, this document is not in your library. You can click Save Reference. Click. Yan. So, naka-save na siya sa iyong reference. Pwede mo siyang makita sa recently added. Yan. Ito yun. O kaya naman ay pwede mo siyang makita sa unsorted. Yan. If you want to create a folder, let's say for example, you want to establish folders for chapter 2. Enter. So, wala siyang laman, ano? So, mula sa unsorted, pwede mo siyang i-drag kay, wait lang, i-drag kay chapter 2. Tapos, mapupunta na siya kay chapter 2. Kita niya? Kita? Okay. So, ngayon, ang laman usually ng makikita nyo ay abstract. So, minsan, gusto mong makita yung buong document. So, if you want to see yung buong document, kasi may mga restrictions, hindi mo siya pwedeng ma-download. Kasi abstract lang yung pinapakita. So, if that's the case, di ba, tinuruan ko kayo kung paano kayo magda-download ng PDF at kung saan kayong website pupunta. Tandaan nyo pa yun? Pag may nakalak na article kung saan i-download, tanda pa ba? Uy, mga bata.
Okay, sige. Let's say for example, sa Google Scholar, can you see my screen? Yes, sir. Okay. So, i-type natin si hygiene and sanitation. Yan. So, meron tayong hygiene and sanitation software. May ganun pala. Knowledge, attitude, and practices regarding food hygiene and sanitation. O, ito, medyo related sa food. Click natin siya. And, yan. Ito ay under ni Elsevier. Pag nakakita kayo ng get access, ibig sabihin hindi siya available for you to download. No? Kasi may pinapangalagaan niya. So, gumagamit tayo ng SciHub. And this one. Balik tayo dito sa article. Gusto natin makuha. Let's copy the URL and let's paste it. Tingnan natin kung kaya natin siyang buksan. Open. Ano daw yun? Oh, hindi ko naiintindihan. Yan. Check na. Chicos. Taran. Yan. So, na-open natin siya. Ano? Nagagamit nyo ba yun? Nagamit nyo na mga minsan o hindi pa? Hindi pa po, sir. Ayan. So, pag meron kayong hindi ma-download, you can use that. Then, let's download this article. Download. Pero pag sobrang restricted talaga nung, let's say, kailangan mo magbayad bago siya ma-download, hindi, kahit gumamit ka nito, hindi ka makakapasok. Palitan mo yung title ng title niya. It's Knowledge, Attitude, and Practices Regarding Food and Hygiene Sanitation. Haba. Doon tayo sa Food and Hygiene Sanitation of Food Handlers. Hygiene and Sanitation of Food Handlers in Malaysia. Then, save natin siya sa desktop na lang. Kasi wala naman akong folder dito para dyan. Okay, save natin sa desktop. Yan, okay, save na siya. Balik tayo ngayon sa ating desktop. Ito na siya. So ngayon, kasi si Mendeley kanina, ang pinapakita niya ay abstract lang, ay gusto mong makuha yung buong laman. You can right-click this article and open with Mendeley. Yan. Para siya mismo, maipasok natin sa loob ng ating Mendeley. That's it. So, still, makikita mo pa rin yung abstract. Gene-generate kasi ni Mendeley yan. Pero dito sa ilalim sa files, may makikita kang ganyan. Ibig sabihin, may copy ka ng PDF file niya. Ay, sorry. Ito yun. Note ako na wala. Saan na? Dito tayo sa added. Yan. Yun. Ito yun. It's the first. Ngayon, gusto natin din siyang isama sa na-under tayo ng all documents, kaya lahat ng documents na meron ako nandito. So, makita nyo naman may icon na ganyan. Yan o, may icon. Kita nyo ba? Kapag may laman na PDF yan, may icon yan. So, drag natin, lipat natin sa chapter 2. Ayan. So, yung chapter 2 mo, may dalawa na siyang laman na article. Ngayon,
kung gusto mo pang mag-create ng folder, kasi halimbawa sa chapter 2, gusto mong ihiwalay yung ito tungkol sa hygiene and sanitation. Ito tungkol to sa mga restaurants. Ito naman tungkol to dun sa mga history ng mga restaurants. So, ganyan, i-organize mo yung iyong mga literature na dina-download. Ngayon, paano mo naman siya gagamitin kapag nagsusulat ka na? So, mag-open tayo ng blank na Microsoft Word. Nakakasunod? Opo. Opo, sir. Okay, so let's open a blank document. Let's say, for example, ang gagawin natin na document na ito ay chapter 2. So, syempre, ipo-format natin si document. Let's go to page layout. Page setup. Ang left margin natin ay 1.5. Tapos, yan. Okay. Tapos, double space tayo. Right-click. Paragraph. Make sure na naka-zero ang before at naka-zero din itong after. Okay. Then, palitan ng font, Times New Roman, and make it 12. And center mo for chapter 2. Review of literature. Dalawang enter. Justify. Alisin ang bold. Alin ang caps lock. Mag-indent ng isa. Introduction. Let's say, for example, this chapter discusses the importance of literature and studies related to the hygiene and and sanitation of restaurants. This chapter discusses important literature and studies related to the hygiene and sanitation of restaurants. O kaya naman ay, this also give emphasis on the various findings from diverse resources obtained from published and unpublished theses and dissertations, books, journal articles, and online resources. Meron ka ng introduction. Enter. Then your first concept, bold, hygiene, and sanitation. Then, magsimula ka ng maggawa ng literature mo. Ngayon, may nakuha kang maganda dito kay Mendeley. Nakikita ang screen? Opo, sir. Nakakasunod? Okay. Yes, po. Pakitandaan ha, bawal ang mag-copy-paste. Okay? Pero for the sake of demonstration, let's say may nakuha kang konsepto dito sa first mong ito, yung knowledge, attitude, and practices regarding food hygiene and sanitation of food handlers in Kuala Pila, Malaysia. Then, ito yung concept na nakuha mo. Then, you copy it. Copy. Then, you put it here. Ngayon, pag nilagay mo siya dyan, syempre, itama mo yung format. Times New Roman. It should be 12. And, syempre, dahil introduction, yung first mong literatura ito, huwag kang mag-start sa this study. No. Pero, for the sake of demonstration, hayaan na muna natin yan. Tapos, dapat ito ma-rephrase
At dapat ito ay nilalagyan ng inadagdagan ng thoughts. Ngayon, syempre, hindi mo sarili yan kahit ni-rephrase mo yan. Naglalagay tayo ng citation dito sa dulo ng respectively bago mag-period. So, mag-space. Then, punta kayo kay references. And, yan, insert citation. Ngayon, yan. You need to search sa library mo kay Mendeley kung nasaan siya. So, hanapin natin si Kuala Pila, Malaysia. Yan. So, ito yung article na kinuhaan mo. Click mo lang siya. And okay. Ulit. Ano yung cursor? Wait lang, loading. Ito dapat. Yan. Insert citation. Kung nasan yung arrow mo, doon lalabas yung citation. Wala. Okay. Yan. Tapos, makikita ninyo ay lalabas automatic Abdul Mutalib et al. Period, 2012. Si Mendeley ay may sariling setting na pwede nyo siyang, pag nag-open kayo ng Mendeley for the first time, tatanungin kayo kung anong uri ng format ang gagamitin nyo in referencing. So, you select APA or the American Psychological Association format. I-discuss natin mamaya. So, itong lumalabas na formatting, automatic yan ay naka-APA format. Ngayon, sa dulo ng ating thesis, naglalagay tayo ng bibliography. Sa term na ginagamit ni SLSU, ang tawag dyan ay references cited. So, punta ulit kayo dito sa references, click nyo, insert bibliography. Pag nag-insert bibliography ka, automatic lalabas ang, ito, yan. Automatic yan. So, hindi mo kailangan mag-edit at hindi ka magkakamali sa pag-insert ng bibliography or ng references kasi automatic si Mendeley ang nag-format niyan into APA format. The good thing pa, let's say for example, nagdagdag ka ng literature. So, ito, live-vailan mo ng references muna. Sa totoong buhay yan ay, pag ginagawa na natin, ay references cited, tapos nasa middle. Tapos nakaganyan. Yan ay after ng chapter 5. Pero kahit na chapters 1 to 3 pa lang yung ginagawa nyo, may references cited na rin siya sa dulo. So, you can put that into separate page. Pero para kita nyo kung anong nangyayari, lagyan muna natin dyan. Let's say, dudugsungan mo na yung iyong reference. Dito ka naman kukuha kay water sanitation hygiene. Tapos, ito yung nakuha mo na konsepto. Kinapi mo, Control-C. At kinontrol-V mo, paste. Tapos, palitan mo into Times New Roman and make it 12. Tapos, click mo sa dulo. And you put insert citation again. So, insert citation. Ihanapin natin. Maghanap ka kasi nung thought about John Snow. Okay, John. And okay. Then, formatting citation. Matic, si Cairn Cross, lalabas na dyan. And automatically din, pansin nyo sa ilalim, madadagdag na si Cairn Cross. Automatic. So, hindi mo kailangang pag-isipan, kailangan ko pa palang gawin yung references. Kasi pag ginagamit mo si Mendeley, habang nagsa-citation ka, dumadagdag din ang references mo. Okay? Bumoto ako. Jollibee ako bumoto. Nagets niya? Opo, sir. Maganda ba? Hindi. Maganda po. Maganda. Maganda kung magagamit natin ito kasi hindi kayo mabuproblem. Usually kasi, ang kino-comment din naman ng panel pagdating sa dulo ay APA format. O, edi kapag ganyan, automatic naka-APA format ka. So, yan si Mendeley. Okay? Oh, isa pa. Magdagdag pa tayo. Let's say, kinuha natin sa curriculum and instruction. Tapos, i-copy natin. Paste tayo. Para matapos. Kasi yung sarili mo pag ginatawag namin sa'yo.
times sa Roman. Hindi laging ganoon ang ano ha, dapat may space. Hindi pwedeng laging nasa dulo ang citation. Pwede rin namang according to, then insert citation. Kasi nga tayo. Gutom na. Same order na naman sa atin. Nilagay ba ako sa day? Search natin, instruction and problem solving. Yan, click. Okay. So, formatting. According to Fieldon 2007, instruction on problem solving. Kaya lang pag ganyan, improper to kasi merong open close parentheses. So, in that case, i-edit mo na lang po. Kasi pag ganyan, according to Fieldon, alisin mo rin to. Lagyan mo yan. Ayan. May citation ka na. According to Fieldon, keep manual edit lang. Tapos, pansin nyo, babagdag na si Fieldon sa dulo. O, di wala kang problema. Gets? Yes po, sir. Okay. So, yun ang gamit ni Mendeley. Kung may iba pa siyang gamit, you can explore sa YouTube kung paano siya ginagamit. Kasi hindi ko pa na-expert ng create groups. Kasi pwede kang halimbawa, buong klase nyo, may sarili kayong group dito sa Mendeley Desktop. So, makikita nyo yung mga sinisave na articles ng bawat isa, which is good. Okay. So, balik tayo sa ating pinag-uusapang presentation kanina. Loading. Just scan. Mamaya. Excuse nga lang at pinag-uusapan ng tanghalian. Order ka ba? Hmm. Anong order natin? Order naman si Apple. Bigyan niya isang response. Ano na bang orderan? Tingin ka doon. Pwede order mo yung pagkain na. Jollibee Pinoto ko. Yes. Dali bumoto ka na. Ano? Pag Jollibee pa order ako saging. Ano, hindi na tuloy next week na. Wednesday. Tama. Dahil wala pa sa lulus. Hindi ko tayo pwede lulus. Tapos ay, ano na lang. Hindi ko pwede lulus ng Martes. Dahil lulus si boss. Ay di. Okay. Okay, so punta tayo sa hypothesis of the study. Ito ay importante sa mga study na mayroong hypothesis na katulad ng mga correlation and significant differences. Okay. Hypothesis, gaya ng napag-usapan natin ng mga nakaraan, napag-usapan natin ito sa introduction, di ba, ng research. A theoretical explanations of a phenomenon, ito ay isang uri ng hula or inference. So it is a shrewd guess or inference, an intellectual proposition formulated to explain observed facts or conditions in order to guide the investigation further. It must be empirically testable and verifiable, which means that it is capable of being tested in the real world by observations gathered through the human senses. Gaya din ang sinabi ko sa inyo nung nakaraan, nung umpisa pa lang ng research, ito ay ini-state in a negative way. Tingnan natin mamaya. So, statements of the researchers regarding the relationship between and among the variables under investigation. Speculations of how variables in the study will work out and provide predicted answers to research questions. They embody the variables in the population based on the problem statement. So, example, problem. How does the condition of school culture affect the teaching competencies of student teachers at SLSU? Hypothesis. There is no significant relationship between school culture and the teaching competencies of student teachers at SLSU. So, hypothesis should be formulated before the conduct of the study. Ang conduct ng study ninyo ay next SEM. So, ngayon pa lang, mag-provide na o gagawa na ng hypothesis. Again, itanong sa advisor kung kayo ay kailangan ng hypothesis. Example si NC. NC, are you there? Yes po, sir. Ang inyo ay correlation of? NCs to,
NCN performance of crew in previous industry in Lucena po. To the crew performance ba? Si Mama, In kaya si Mama trainer. Of NC2 performances of crew in food and service industry in Lucena City po. in food and service industry in Lucena City. So, ang hypothesis mo, laging negative. Dahil correlation, what we are looking is relationship. So, ang statement mo ay, there is no significant relationship between NC and the performance of crew in food and service industry in Lucena City. Ito ay statistical statement. Pagdating nyo sa chapter 4, sa after mag-gather ng data, mag-undergo ng statistical treatment yung data. So, gagamit ka ng formulas na makakasukat ng relationship. Ngayon, sa dulo, malalaman mo kung meron bang relasyon o wala. Ang hypothesis mo, there is no significant relationship. So kung base sa nilabas ng statistics na galing sa data mo ay walang relationship, ang magiging conclusion mo ay the null hypothesis is accepted. Okay. Yun. So tinatanggap mo siya that there is no significant relationship. Kapag naman ang lumabas sa result ng statistics ay merong significant relationship, ang ilalagay mo sa conclusion ay the null hypothesis is rejected. Okay? Okay po, sir. Okay, yan. Mapapansin nyo, mababanaag nyo sa statement of the problem kung kailangan nyo ng kung kailangan nyo ng hypothesis. Ngayon, kung wala kang sinusukat na significant difference or significant relationship, most probably hindi mo kailangan ng hypothesis unless merong ibang uri ng statistical treatment kang hinahanap. Katulad ni Nakasido, ang kanila ay significant difference kasi titingnan nila kung base ba sa perception ng empleyado at ng supervisors at ng managers ng restaurants at base ba sa customers' perception, magkaiba ba yung sinasabi nila tungkol sa hygiene and sanitation. So in that case, significant difference ang ating sinusukat. It's the same kung lumabas ay there is no significant difference, ay the null hypothesis is accepted. Kapag naman siya ay yung kabilang banda ay the null hypothesis is rejected. Why do we use the word null? Kasi negative yung paraan ng pag-state, di ba? Kapag positive ang paraan ng pag-state, ang tawag doon ay alternative hypothesis. No? Okay. So, nakita nyo na ang chapter to. Nakita ko na ba? Napakita ko na tama? Sagot kayo. Sir, required po bang gamitin yung Mendeley sa chapter 2? Hindi. Ayun. Thank you for asking. Mayroon akong nalikdangang PowerPoint. Hindi naman siya required. So, ituturo ko kung paano kayo mag-aapa ng manual. Okay. So, ito na yung contextualized contents ng research proposal natin. So, sa introduction ay may lamang introduction, background of the study, objectives of the study, for CP. Sa inyo ay statement of the problem. Ngayon, itong salitang introduction, hindi ito sinusulat sa sa manuscript. Kasi may kadugsong ka ng introduction sa chapter 1. So, diretso paragraph na ito. Pero yung background of study,
statement of the problem, significance, scope, at saka definition. Nakasulat yan as title na nakabold. For the review of literature, syempre may laman tayong literature reviews, pero hindi nyo literal na isusulat yung literature reviews. Diretso ka na, hindi mo na rin literal na isusulat ang synthesis. But you need to include synthesis. No? Ibig sabihin ng synthesis, summary, consolidated, para saan yung lahat ng research mo. And do not forget to include connections to the study pagkakatapos ng isang chunk ng literature. About hygiene and sanitation, nilagay mo. Sa dulo, anong relationship niya sa study. Then ito, nakasulat talaga ang theoretical framework. If needed, you ask your advisor. Conceptual framework, napakita ko na rin last meeting. Yung input, process, output, o kaya naman ay independent and dependent variable. And the hypothesis sa dulong part if needed. For chapter 3, ito ang laman ng inyo, pero di-discuss ko to next meeting. Research locale, population and sampling, research design, research instrument, data gathering procedure, and the statistical treatment. Ang ilalagay nyo sa statistical treatment ay didepende kung ano ang laman ng inyong statement of the problem. Kung meron kayong significant difference or significant relationship, doon babase kung anong statistical treatment ang gagamitin. Ano? Okay. Punta tayo dun sa tinatanong ni Torinueva. Hindi naman required gumamit ng Mendeley kasi hindi ko naman malalaman kung gumamit ka o hindi. Pero ma-check namin kung tama ang pagkakasulat mo ng APA na references. Let's just wait. Okay, kita ang screen. Opo, sir. Okay, so American Psychological Association or APA formatting style, meron niyang APA version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa ngayon, ang ginagamit ng SLSU ay APA 6, pero hindi siya 100% ni-utilize. Kinukulong lang siya ginagamit lang siya sa referencing, sa paggawa ng table, pero yung buong format ng APA 6 hindi. Kasi pag buong format ni APA 6 ang ginamit mo, wala kang chapter 1, 2, 3, 4, 5. Isang smooth flow, dire-diretso ang paper. Sa ngayon, meron ng APA 7. Okay, but still, dun pa rin tayo sa referencing, sa tables, sa paraan ng pag-cite ng figures, sa kung paano maggawa ng format ng alin ang nakabold sa figure, alin naka-italicized. Hanggang dun pa lang tayo. So, upper format is the official style of the American Psychological Association. It is commonly used to cite sources in psychology, education, and social sciences. The APA style originated in a 1929 article published in Psychological Bulletin that laid out the basic guidelines. So these guidelines were eventually expanded into the APA publication manual. Ngayon, this is how you are going to make citation kung gusto nyo ay mano-mano. So, kung may isang author at in text ang citation, ibig sabihin, katulad nito. Yan, in text yan. In text ito. Okay? So, ang order, last name, tapos year. Kung according to Regala, open-close ang year. No? Kung ilalagay mo siya sa dulo, katulad nito, edi, ang open-close ay nagsisimula dun sa before the last name hanggang sa dulo. Kailan nagkakaroon ng et al? Kapag more than 2 ang authors. So, si Crane Cross, tingnan nga natin kung more than 2. Yan. Si Crane Cross, isa. Si Crane Cross S, isa. Si Hans C, 2. Si Boyson S, 3. Si Boston K, 4. Si Curtis V, 5. Si Fung ICH, 6. Si Smith WP, 7.
So, 7 ang author. Kapag dalawa lang ang author, mamaya pala, nandito pala yung sa baba. Pag isang author, basta ganyan, regala, open parenthesis, date. Kung nasa dulo, yung parenthesis lang nagbabago ng place, tsaka nilalagyan natin ng comma. Kung dalawang author mo, di, about research by Wegener and Petty. Spell out si A-N-D ha, kasi naka-in-text ka. Then open, close the year. Pero kung nasa dulo siya ng document, before the period, open parenthesis, Wegener, and ito ang ginagamit, hindi spell out na A-N-D. Then Petty, 1994. Pag dalawa ang author. Okay? Kung maraming ng authors, 3 pataas, di gagamit ka na ng et al. Or others. Even the first, unless doing so would create ambiguity between different sources. Kung ano yung unang lumabas na pangalan, katulad nito, Crane Cross, Hunt, Boyson, pansin nyo, kung alphabetical silang inayos, di mauna si Boyson sana kaysa kay Crane Cross. Pero depende siguro sa kung baka siya yung primary author. So mauna siya, letter C. So dahil siya yung nasa unang pangalan, di ang unang mong isusulat ay di siya. Then et al. Diretso lang ha, walang period, walang comma before et, basta Kernis, et space, al, period. Record yung period sa dulo ng al. Then open, close the year. Kapag nasa gitna o nasa unahan ang citation. Pag nasa dulo, ay di ganun pa rin, ipapwesto sa unahan ng parenthesis. Et al, period, huwag kalimutan, then comma, the year. Pag organization naman ng author, example, according to American Psychological Association, 2000. Still the same. Kung nasa dulo ng document, ay di magiging canary. Open. American Psychological Association, 2000. Close. Okay? Burahin ko na. Pag 2 or more works in the same parenthesis in text citation, kailan to nangyayari? Halimbawa, sa isang statement, bawa ito, itong isang buong statement na to, 2 study at 2 magkaibang author, pero pareho ng sinasabi. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-cite ng 2 author para mas mapatibay na merong existing na 2 research or studies for that particular concept. So in that case, 2 din. So Bird, 2002, semicolon, Harlow, 1983. Kung magkaiba sila ng year ng ano. So 2 din yung author na gagamitin mo. For the website, the example, ang order natin, author muna. And basta pag wala ka sa loob ng paragraph, o nasa unahan o nasa gitna yung gagamitan mo, nakaspell out ang end. Pero kung yan ay nasa references sa dulo, ito ang ginagamit. So Benson A. and Kip RM 2012, ito yung year of publication, period. Pag website, ang page title ay naka-italic. So naka-italic ito. Tapos yung URL address, pakilagay. Tapos, di ba pag nag-space ka, may lumalabas na blue. Make sure na walang ganyan i-control Z mo para mawala. O kuya naman, kung napalayout ka na ng gawa, i-right click mo and remove hyperlink. Okay? Sa APA 7, walang retrieve from. So after nitong title ng page, diretso http:// ganun. Okay? Paano kung walang author? The title of article in sentence case, year, month, day, the title of the website, newspaper or news website. In mixed case, ganitong ginagawa niya. Halimbawa, ito. Copy natin. Paste natin dito. Kataon wala siyang author. Alisin mo to. Delete. Tandaan mo ito, itong Potamopyrgus antipodarum ay page title. Ang una natin ay title of article in sentence case. May title naman ng article pag naghanap ka sa website. So halimbawa ang title ay Plants and Animals. Pwede yan. Tapos period.
Tapos open year 2012. Kung may month, pakisulat. Kung wala, ay 2012 na lang. Period. Yan. Tapos, the title of the website, newspaper or news website, in mixed case, italics. So, naka-italic tayo. Then, retrieve from. Okay? Naiintindihan? Naiintindihan? Opo, sir. Okay. Ngayon, kung parang hindi ko naman kaintandaan to at iba-iba, edi you refer to the module na binigay ko sa inyo. Nasa G-class naman yan. Kung online journal article, edi author muna, comma, year of publication, article title, not italic. Tandaan na, baka online journal article ang kinuha mo, so hindi italic. The journal name, yun ang italic. Then, pakilagay ang volume number na naka-italic and issue number, page number, range of the article if available, and the URL. Kaya siya, kung nag-Mendeley ka, alam ni Mendeley kung online article yan. Alam niya kung book ang kinuhaan mo. So, hindi mo kailangang isipin, ay, italic pala, ari. Ay, ito pala hindi. Ay, ito italic. Ayan. So, yan o. Pag journal article na hindi online, it goes like this. Tapos, pag books, eto, tingnan nyo na lang din po. Pag thesis or dissertation, yan. Yun. Ganun lang si Apa. May tanong. Ayaw kong makakita ng ng references na iisa, dalawa, tatlo. Nagbuo ka ng chapters 1 to 3, tapos tatatlo reference mo. At least 20. Magbasa ng mabuti. Mangalap. Huwag kayong, bagaman meron tayong, halimbawa, nagbasa ka ng article, kinuha mo yung concept, inilagay mo sa chapter 2, after nun, maglalagay ka ng sarili mong thoughts. E di, kaya pala, ganito pala, and so on and so forth. Sulat-sulat ka. Pero huwag kayong mapapasarap sa pagsusulat ng mga sarili ninyong opinion. No, kasi kung sarili nyo lang opinion yun, opinion lang yun, hindi siya base sa facts. No, kaya hanap tayo ng literature na magpapatunay dun sa opinion mo. Kung naglagay ka ng opinion, maglagay ka rin ng studies na tumutugon dun sa opinion mo para mapatibay mo yung sinulat mong opinion. Okay, question? 11:30. Huwag kalimutang makipag-usap palagi sa advisor. Nakapag-set na kayo ng schedule kasama ang computer? Nakahanap ba ng schedule o hindi? Uy, nakahanap kayong schedule? O walang nag-i-initiate? Sagot. Apa, sir? Ano nga? May schedule ba? Ngayong araw ba yan, sir? Oo, nakahanap ba kayo ng schedule ngayong araw o full ang schedule nyo? Hanggang pa po kami. Hanggang 4. Okay, 11:30 pa lang naman. So, i-discuss ko na sa inyo. Pahingi din ako ng tulong ha, kasi yung mga lusinahin dyan. Kasi 2 days at saka may mga binibiling. Nasa proposal na kasi tayo, wala na tayo sa title. So may mga binibiling token for the panel and the advisors. So please assist. Ilang taon ka na ba, Oherio? 21 po, sir. Okay. Ikaw, Merle? 21 po, sir. Tatandaan na pala, Taga-Lucena kayo? Opo, di lang po halata sa height. Pero taga-Lucena? Opo, sir. Okay. Pero kung susunduin naman kayo ni Michael, safe naman kayo umikot, di ba? Safe naman po kay Michael, di lang po mukhang safe naman. Hindi, COVID ang sinasabi ko. Safe naman kung nakasasakyan, Opo, sir. Okay. So, i-discuss ko na sa inyo kasi intay natin. Tapos sa kabilang klase, i-discussan ko na lang din sila.
nagsasave ka rin PowerPoint. Okay. Sunscreen. Opo, sir. Okay. Goes like this. Nasaan na ba yung aking? Ito nga sa cellphone. So, ayon sa nasusulat na polisiya ng ating paaralan, ito ang ating binabayaran for the proposal. Yung under sa guidelines. Ang advisor ay binabayaran ng 70 pesos per student. Ang member ng panel ay binabayaran ng 40 pesos per student. Ang member ng panel ay dalawa. Tapos may isang chairperson ng panel. Ang chairperson ay 50 pesos per student. Meron tayong technical advisor. So yung una natin is the research advisor. Then meron tayong technical advisor. Ang technical advisor, wala siya sa guidelines ng university kasi hindi siguro nila naisip na merong mga research na may advisor. Ang technical advisor ay sinangat ko. Kawawa naman siya. So, 40 pesos. Okay. So, ngayon, kung i-compute natin ang babayaran ng bawat isa individually ay 70 plus 40 plus 40 plus 40 plus 50, 240. Ngayon, ito ay payment for the people, for the advisor, technical, member, chairperson, 140. Tapos, meron tayong payment for the foods. Dalawang araw ang tawag dito. Ang defense kasi proposal ito. So, matagal. So, hati-hati. So, last time, nag-singil tayo ng 120 for 1 day. So, dahil today siya, another 120. Kung matatandaan nyo sa liquidation, short pa nga yung 120, di ba? Kasi, nag-add ako ng around 400 pesos. So, if we're going to add 240 with 120, with another 120, ang total na babayaran ninyo ay 480. Ngayon, kaya siya ginawang 500. Una, may utang pa kayo sa akin. Pangalawa, for contingency, yung 20 pesos. Paano kung may kulang sa pagkain? Yan, para sapat. Naintindihan nyo ito? Opo, sir.
Okay. Ah, ano pa nga ba? May sasabihin ako, nakalimutan ko. Ngayon, in your case, di ba wala kayong technical advisor? Tama? Wala, sir. Opo, sir. Wala. Ayan. So, mawawalan kayo ng 40. So, ngayon, di ba nakita yung 20 pesos? Tapos, kaya siya naging total 500. Then, ngayon, pag inalis natin yung 40 pesos, edi magiging 460. This is my question. Yung kayo ba ay willing? Paano ba? Base kasi sa budgeting, kasama na nating pinapakain ng advisor. Diba nakaraan panel lang, no? Kasama na ngayon ng advisor. So medyo mas maraming pakakainin. Kung ito naman ay sa consent nyo pa rin, kung kayo ay willing magbayad ng 500 or we will fight for alisin ng technical advisor sa inyo. Sagot nga kayo ng opinion. O para fair ang lahat, 500. O kung hindi, okay lang din naman. Kaya lang, ay di magta-tight hindi pa rin talaga ng budget. Kayo na rin ang magbabudget, hindi na ako sasama doon. Mag-create tayo ng committee for the fine. Yung kung paano, bibilihan, pagkain, kayo na umaala doon. Ngayon, yun ang hanging question ko. At kailangan ko ng sagot. Wala na sagot. Naparado. Let's start with you. Ano? Kung ano pong pagkasunduan nila. Anong boto mo? Ang tanong ay ganito ha. 460 tayo kasi wala tayong technical or 500 tayo para lahat ng research 1 students ay 500. So yun yung option. Okay. Boto muna tayo. Ano sa'yo, Oherio? Okay lang po sa akin, sir, kahit sa 500. Sa 500. Para So maging fair. 1.4500. If in case naman na manalo ay yung 460, pwede rin naman. Pero kung sinong committee na mag-handle ng food, mag-a-adjust sila doon. Ano? Naparato, boto? Okay lang sa akin 500. Okay. Rebelyame. Sir, 5 po. 5. Okay. Mabait. Ballester. 5 rin po, sir. Okay. Reda. Sa 5 na lang ito. Okay. Torinueva. 700, sir. Para po wala na problema. Okay. Sige. Mabuti. Which is much better. Ngayon, sa timeline po natin, ang proposed date ko po na ito, tingnan yung calendario. Okay? May calendar ako. Kaya mahalaga na sumusunod tayo sa deadline ng submission kasi malapit nang matapos ang semester. Meron pa tayong integration period na 1 linggo na bawal kayong abalahin.
So, mababawas siya. Ano ba ito maging ano? By month. Wala. Hindi ko alam. Ito. Yan. So, this is our date. 26. Tapos, meron tayong, wala tayong pasok ng 30. So, may 1 week tayo next week to discuss chapter 3. That will be the first week of December. Ito, December 2, December 3. Tapos, meron tayong isang buong linggo at isa pang buong linggo. So, 2 weeks to polish the papers. Ang gusto ko sana, pagdating ng katapusan, the last day 18, ay meron na kayong accomplished chapters 1 to 3 na pulido at okay kay advisor. Kasi pagdating ng January, ang January 1 ay Friday, ang resume ng klase ay January 4, meron na lang tayong 1 week. Magpapabookbind pa tayo. Gusto ko naka-ring bind. Gagawa pa tayo ng research instrument. So kung kaya niyong gumawa ni advisor, isangit na sa December ang research instrument, mas mabuti. Ano? Kayo naman ang gagawa nun, ine-edit lang naman yun ni research advisor. Tapos, itong 11 to 15 ay integration period. So bawal mag-set dito ng proposal defense. Itong 18 to 22 ay final exam. So, bawal din tayong sumangat dyan ng defense. So, ang aking propose is 25. January 25, ang propose kong date na proposal defense. Ngayon, naisip ko sana, pwede dito, unahan natin yung exam. Pero mukhang baka kasi kapusin kayo ng panahon. No? So, sa halip na umagap tayo kasi galing kayo sa bakasyon nun eh. Usually pag galing ka sa bakasyon, nakalimutan mo, ay tungkol nga ano. It takes time bago makabalik sa momentum. So, hindi posible siguro dito. Tapos, ito bawal galawin. Ito exam. So, ito yon. Ngayon, this is Monday. Ang isip ko naman pag Monday, galing sa Sunday. So, kung galing ka sa Sunday, paano mamimili dito ay baka yung parang wala rin kayong pasok. So, isip ko rin, baka pwede rin Tuesday na lang. Para yung Monday, wala nang klase ito eh, kasi tapos na exam ng 22. So, yung 25, Monday, pwedeng mamili. Walang masyadong tao, kasi pag Sunday, masyadong maraming tao sa Ay, nako. Birthday pala ito ng anak ko, first birthday. Siya nga. May handa, sir. We'll try na magpa-party ng hindi maraming tao. Mga 3 lang. Yan. Baka mga Tuesday tayo, 26. Still naman subject for change ito kasi kapag walang approval, edi hindi matutunan. So, hinintay ko pang bumalik ang ating director kasi siya ay naka-leave. Sa Monday ko pa siya makikita. So, maglalabas ako ng letter. At kung approve niya ng 26, edi go sa 26. At kung available ang lahat ng pattern. Pero hindi na natin kayang lumipat pa nito sa February 1. Kasi, aban ako naman, mag-e-enrollment na ulit ito, second semester. No? Tapos, itutuloy na natin sa chapter 4 and chapter 5. Kaya gusto ko polish ng chapters 1 to 3 para pagdating ng chapters 4 and 5, hindi nyo na pinoproblema at binabalikan yung chapters 1 to 3. So, ito yung tentative date natin na January 26 pala, hindi pala 25. Yan. Yes. Kaya, magpa-edit palagi sa advisor. Pag sinabi ng advisor na pumunta sa school, punta sa school. Mag-ingat lang ha, huwag naman kayong magpapa-COVID. Okay, may tanong pa. Sir, online pa rin ba yung second sem?
Walang announcement pero malamang kasi pinagbabawal pa rin naman ni Ched ang face-to-face. So malamang na online pa rin ang second sem. Hindi lang natin alam next year. Ang hirap mag fourth year ng online. Ha? Anyway, any other question? Wala na? Wala na, sir. Okay, so ngayon, ang pagbabayad po ay hindi na sa akin babayaran ha. As much as possible ay mas maaga pang bayad ay mas mabuti para hindi rin naman nangagarag. Isa pa sa mga magiging challenge natin dyan sa bayarin na yan, kasi yung budget natin ay kumbagay kung sa pinoproject natin ay baka may labis na kaunti kasi nagdagdag tayo ng additional. Di ba, 480, ginawa natin 500, 20 lang yun, magkano lang yun. Baka merong mag-drop kasi may mga delikado, di ba? Katulad ng mga kapartner nyo na hindi mapakinabangan. Kapag bigla yung nag-drop, hindi yan magbabayad ng 500. So pag hindi yan nagbayad ng 500, mababawasan yung budget natin. Hindi naman nababawasan ang number of panel members na meron tayo. Hindi pa. Kaya magiging apektado yun. So siguro, pagdating sa food, I suggest na wag nang mag-fast food o maghanap ng isang yung masarap magluto. Masarap kayo magluto, di ba? Si Renren po. Ha? Si Renren? Yan. So, depende sa Kuha ko sa inyo ng representative tsaka sa kabila na representative para may working committee. No? Para wala na rin akong masyadong iniisip. Pero sa totoong buhay, kayo talaga ang nag-aasikaso ng ganyan. No? Labas ang mga teachers sa ganyang mga bagay. Okay, may tanong pa? Kung wala na, bye-bye. And see you later. Ano lang po, awan ko lang, sa akin lang naman po, sa akin lang naman po dito. Naghanap po kasi ako ng portfolio, kahit saan po dito. Saka po dun sa mga kakilala ko pang teacher. Puro na itapon na daw po. Ba't naman nila tinatapon? Wala bang mga picture? Wala po Tapos, sabi ko po, pwede pong malaman kung paano niyo po mag-trade. Yun po. Lang po sila ng mga example. So, meron kang nakuhang information pero wala kang ebidensya. Tama ba? Kasi walang portfolio. Tapos meron daw po na nagpagawa daw po sila ng portfolio kaso daw po, ang submit pa daw po ay December 20 po. Pwede ang ilagay mo na lang kung wala talaga, kung walang mahanap, ilagay mo yung conversation ninyo. Okay? Okay, so I hope na nandyan si Shane mamaya. Kasi kung wala siya, hindi rin ako naghanda. No? Kasi nagpasa siya ng lesson plan. So I hope na nandyan siya mamaya. Gaya ng sinabi ko nung kagabi matatapos na ang ating assessment. Tapos magti-TM. Ang TM nyo lang naman doon, hindi naman kayo gagawa ng portfolio sa assessment. Ang gagawin nyo ay kung paano lang nagde-demonstration o kung paano nag-a-assess ang isang assessor. So may isa-send ako sa inyong video sample, tapos gagayahin nyo siya kung paano nag-a-assess ang isang assessor. Yun. So, after nun, ay lahat ng time na allotted natin for assessment ay gagamitin natin for the TTL. Kasi parang napapabayaan natin yung TTL. Ang unti pa lang nadidiscuss natin. Nag-release na po ng grade si Ma'am Laika. So, one of these days ay upload ko. Pero may mga kulang doon. So, kung walang grade siyang binigay, edising ko yun. That's your term 1 grade. Then yung sa akin yung term 2 grade. Tapos yung average ng dalawa will be the final grade. Tapos yung tatlong grade na yon yung mapapalagay sa rating sheet. Okay? May tanong pa? Wala na? Wala na, sir. Okay. Bye-bye. Kain ng mabuti. See you at 1 p.m. Bye po, sir. Thank you po. Bye-bye. God bless.